Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jasper. At ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng aking tatay Rodney. At para mas malinaw ang pagsasalaysay ng storya, ay hayaan mong ikikwento ko ito sa katauhan niya. Ako si Rodney, Tubong Rojas Capiz. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay hindi nangyari sa lugar ng Capiz, kundi sa isang barangay sa May Samar. Minsan kaming inanyayahan ng kasama namin sa trabaho. Nagtatrabaho ako bilang isang sapatero sa lugar ng Marikina sa Manila. Taong 1988. Isa akong binata na nakipagsapalaran sa Manila. Edad 22 anyos lamang ako noon. Pananahi ng sapatos ang trabaho namin ni tatay sa siyudad ng Rojas sa probinsya ng Capiz. Inaaral ko rin kung paano gumawa ng sapatos, kaya may alam ako sa ganung larangan, na naging sanhi para mabilis akong natanggap sa trabaho. Iilan pa lamang kaming sapatero na mga panahon na yon, kaya maganda magpasahod ang may-ari noon. Matitibay at dekalidad na uri ng mga sapatos na mabibili lamang sa murang halaga. At dahil sa kalidad ng sapatos na ito, naengganyo akong kumuha sa amo ko ng hulugan. Pinadala ko ito sa Rojas. Pinabenta ko sa aking ama, na siyang naging dahilan para umiba ang takbo ng kanilang buhay. Dumami ang sugi ni Papa na siyang naging sanhi para mabayaran ko ang kinuha kong paninda sa amo ko. At nadagdagan pa yon. At ang tanging sanhi lamang noon ang pagpapadala, LBC. Pero hindi naman ganun kamahal, kagaya ngayon. At dahil sa hindi na ako nagbibigay ng pera sa aking magulang, kaya nakapag-ipon ako galing sa aking sahod. Nasa 1 taon akong nagtatrabaho ng may nadagdag na 2 manggagawa sa sapatosan. Sina Candid at Edmond. Tubong Samar si Candid at Tubong Pampanga naman si Edmond. Naging matalik kaming magkaibigan na 3. Halos magkasing edad lang kasi kami noon at ang 3 pa naming kasamaan ay may mga asawa na. Mas may edad yung mga ito kaysa sa amin, kaya may ibang mundo na rin ang mga ito. Magkakasundo din naman kami ng may edad naming kasamaan sa trabaho, pero si Candid ay napalapit ng gusto ko kay Mang Naldo at minsan ay natutulog din ito sa bahay niya. Madalas kasing magaya ng inuman dito si Candid. Tuwing Sabado ng gabi ang sauran, kaya nagyayaya ito. Bumibili pa ito ng pagkain at may uulam sa bahay ng mag-anak. Ang buong akala nga namin ay may anak na dalaga, o di kaya bunsong kapatid si Mang Naldo na nakatira sa kanila, at natipuhan ni Candid kaya ganoon na lang ito kung magpasikat sa pamilya ng Ginoo. Pero ayon kay Mang Naldo, wala itong bunsong kapatid na nakatira sa kanila. Hindi rin babae ang kapatid niyang bunso, kundi isang binabae. At wala din siyang anak na dalaga. Lalaki ang anak niya, at noon ay nasa edad 13 lamang. Asawang buntis lang ang meron ako. 3 anak ko. Bala ko ngang ipaputol ang matres ni Mrs. pagkapanganak niya. Para kahit mga bayo ng manggabayo walang mabubuo. Biro pa ni Mang Naldo na siya namang tinawanan naming lahat noon. Si Candid naman ay nakitawan na rin, kaya umagang-umaga pa lamang ay maingay na kami. Naging huntahan namin si Mang Naldo na siya namang sinasakyan ito. Kaya pati ang amo namin na noon ay nakikinig lang, nakikitawan na rin at nakikipagbiruan. Isang araw ay may isang babae na nag-apply ng trabaho sa aming pinagtatrabahuan. Nagkataon naman na nangangailangan ng sekretarya ang amo namin. Hindi kasi sa lahat ng oras ay nasa sapatusan ito, at babae ang nararapat sa ganong trabaho. Kagad nitong tinanggap si Regina, at sa iksi ng panahon, nagkamabutihan sina Regina at Edmond hanggang sa naging magkasinta ng 2. Biyernes ng gabi ay niyaya kami ni Candid na makipag-inuman kina Mang Naldo. Pero mas naunang nangyaya ang magkasintahan naggagala sa Luneta,
Sabado kasi ang aming pahinga dahil kapag linggo, dagsaan ng tao kaya kailangan naming magtrabaho. Marami yung namimili. Tuwing Sabado lamang kami nakakagala nun. At dahil mas naunang nagyayaang magkasintahan, kaya hindi ko napaunlakan ang pagyayayang yon. Pero si Candid ang nagsabi na sasama siya kay Mang Naldo. Hindi na lamang umano siya sasama sa amin kinabukasan. Wala naman kaming nagawa kundi ang pumayag na lamang. At dahil binalak namin gumala ng todo kinabukasan kung kaya't natulog kami na maaga. Hindi na namin alam kung anong oras na nang nakabalik si Candid. Magkaiba naman kasi mga silid namin. Magkasama sila ni Edmond sa isang kwarto at kami ni Candid ay may kanya-kanyang kwarto kaya may pribadong silid talagang bawat isa. Kinabukasan 5:00 pa lamang ng umaga. Pinagkakatok na ni Candid ang silid namin. Nagtaka naman kami kung anong nangyari. Pero laking gulat namin nang makita namin itong nakatodo porma na. Ano pang iniintay nyo? Tara na, alis na tayo. Pagyayaya nito na para bang hindi ito nakipag-inuman kagabi. Kadalasan kasi ay inuumaga na itong uwi kapag nakipag-inuman kina Naldo. Pero ayon dito, maaga siyang tinulugan ni Naldo kagabi. Napagod siguro ito sa trabaho nila kahapon kaya tinulugan siya nito na maaga. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umuwi na lamang sa bahay na aming tinutuluyan. Naniwala naman kami sa sinabi nito at naganda na rin para makaalis na. Masaya kaming namasyal ng buong araw at para hindi mahuli sa trabaho kinabukasan, maaga din kaming umuwi. Nagtataka naman kami kung bakit hindi kagad nakapasok si Naldo. Ilang sandali pa ay dumating ang aming amo. Sinabi nito na kahapon ay pumunta sa trabahuan si Naldo. Hinahanap nito si Candid at galit na galit ito. Nagtanong naman kami kung bakit galit kay Candid si Naldo. Pero ayon sa amo namin, mabilis ang pagsasalita ni Naldo na siyang hindi niya naintindihan kaya pinayuhan ng amo namin si Candid na puntahan yon at ayusin kung ano man ang hidwaan nilang dalawa. Ginawa yun ni Candid, Sir Seth. At nang bumalik ito sa sapatusan, magkasama na sila ni Naldo at maayos na silang nag-uusap. Hindi naman na namin pinansin pa kung ano man ang hindi nila pagkakaunawaan. Ang mahalaga noong mga panahon na yon ay magkaibigan na silang muli. Pero nang muling magyaya si Candid na mag-inuman silang dalawa ni Naldo, humindi na ito. Nagbiro pa ito na, "Di bali na pre, hindi na muna ako iinom. Baka kasi mamaya magkatotoo yung panaginip ko na kinakain mo yung anak ko eh." Wala sa loob na wika nito. Sabay tawa. Kami naman nakitawan na rin. "Nako, ginawa ka ng aswang ni Naldo, Candid." Pagbibiro ni Regina sabay tawa nun. Sumagot pa ito ng, "Baka aswang sa alak. Matindi uminom yun si Candid eh." Nagtawanan kaming lahat sa madaling salita. At hindi na lamang ito pumunta sa bahay nila Naldo. Lumipas ang mga araw at gaya ng inaasahan. Hindi nag-inuman ang dalawa. Pero magpaganon pa man ay maayos pa rin naman ang sama namin sa trabaho. Kaya nawala na rin sa isip namin ang mga pagbibiro ni Naldo noon. Hanggang sa isang umaga, nakatanggap kami ng balita noon. Wala na si Naldo. Ganon din ang kanyang asawa na noon ay manganganak na sana. Ayon sa balita, nakita ang mag-asawang nakalutang sa may estero. Wakwak ang tiyan ng mga ito at nakalabas ang mga laman loob nun. Hindi na namin nakitaan ng iba noon si Candid dahil maging ito man ay nag-alala rin sa mag-asawa. Hanggang sa nawala na lamang ang usapin tungkol sa mag-asawang ito. 1 taon ang nakalipas. Patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Niyaya kami ni Candid na sumama sa kanya sa summer. Nataon yun na mahal na araw kaya medyo mahaba ang mga araw na wala kaming pasok. Dahil sa palaging pagkikwento niya sa amin kung gaano kaganda ang lugar nila, nainganyo din kaming sumama. Nang makapagplano na kami at nakapagdesisyon na sasama kay Candid,
Siya na mismo ang nagpaalam sa aming amo. Ang buong akala ko nga ay hindi kami papayagan at apat kami ang liliban sa trabaho noon. Pero milagro, dahil hindi man lamang tumutol ang amo namin. Kaagad itong pumayag at ito pa ang nagbigay ng pamasahe namin na siyang pinagtataka naming tatlo. Si Candid napakaingay noon. Parang ang saya-saya niya. Ako man ay hindi rin makapaniwala na pinayagan kaming apat noon na sabay-sabay. Ganun pa man ay tuwang-tuwa ako dahil makakagala kaming apat ng libre. Dali-dali na akong nagligpit ng gamit na dadalhin. Sa pagligpit ko ng jacket ko, nahulog mula doon ang bigay ni Lolo na isang kwintas na may palamuting imahe ng San Benito. Isa pong manggagamot ang lolo ko sa Capiz. At nung pumunta ako sa kanila para magpaalam na magtatrabaho sa Manila, ibinigay niya sa akin ang kwintas nila ayon dito. Itong aking magiging proteksyon. Wala naman sa loob ko na sinuot ang kwintas na yon. Pagkatapos ay tinago ko yun sa loob ng aking damit. Nakaugalian ko naman ang magdoble ng damit. Yun bang bago ako magsuot ng kamiseta may suot muna akong sando. Kamiseta ang tawag namin noon sa damit na may manggas. At ang damit na nakapaloob sa kamiseta ay sando. Pagkatapos naming magligpit ay kaagad naman kaming naghanda para makaalis na. Wala pa naman kaming tiket noon sa barko kaya nagbabaka sakali pa lamang kami na makakuha noon. Ayun nga, tila ba umaayon talaga sa amin ang panahon. Mabilis lang nakakuha si Candid ng tiket sa barko para sa amin. Lumipas sa mga oras sa tuluyan na kami nakasakay ng barko. Si Candid ay panay ang bida kung gaano kaganda ang kanilang lugar. Tinanong ko ito ng, Tol, gaano ba kalayo yung lugar niyo mula sa sentro? Medyo malayo, Tol. Nasa isla kasi kami. At yung isla namin, tanaw yung isla ng Capiz. Minsan nga pag nawawalan kami ng tubig sa isla, sa Rojas kami bumibili ng tubig gamit yung bangka Tumango naman ako sa sinabi ni Candid noon. Ang hindi ko lang maintindihan ng mga oras na yon. Bakit habang nag-uusap kaming dalawa, nararamdaman ko ang pag-init ng kwintas noon. Habang si Candid naman para bang hindi ito makadikit sa akin kahit na magkatabi kami. Napapansin ko man pero ipinagsawalang bahala ko na lang ito. Maayos naman itong nakikipag-usap sa akin noon. Naisip ko na lamang na baka may masamang hangin na tumabi sa akin kanina. Kaya kung ano-ano ang pumasok sa isipan ko. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nakatulog naman ako ng mahimbing sa cabin na nakatalaga sa akin. Nakarating kami ng maayos sa Samar. At mula doon sa sentro, sumakay na lamang kami ng jeep papunta sa bayan na pupuntahan namin noon. Mula naman sa mismong bayan ay kailangan naming sumakay ng tricycle para marating ang daungan ng bangka. Pagdating sa lugar, nababahala ako dahil sa paminsan-minsang pag-init ng suot-suot kong kwintas. At ito pa, Sir Seth. Si Candid, naging tahimik. Makikipag-usap lang kapag kakausapin namin. O hindi kaya ay may itatanong ito sa amin. Ayos lang naman dahil kami rin ay wala nang gana magsalita sa tindi ng pagod na aming naramdaman. Pinagtitinginan kami ng mga tao habang sumasakay ng bangka noon. Nang makaupo ako sa upuan ay may tumabi sa akin na isang may edad na babae. Tinanong ako kung saan kami pupunta at kung saan kami nanggaling. Sinagot ko naman ang lahat ng katanungan nito. At nang sinabi ko dito ang lugar kung saan kami pupunta noon, napakunot ang noon niya. Nang magkaroon ng pagkakataon, pinulungan ako nito. Nagbigay babala patungkol sa lugar. Sinabi rin ito na maraming kuno-kunong aswang na nakatira sa lugar na yon. At ako umano, may kakayang makalabas pero ang magkasintahan ay wala. Wala umanong pangontra mga ito. Halos hindi ko alam ang sasabihin ko sa ginang. Mabuti na lamang at maingay ang makina ng bangka. At si Candid naman ay nasa dalawang upuan ng pagitan sa likod mula sa kinauupuan ko.
Sinabi rin ng ginang na kailangan ko mabigyan ng babala ang dalawa ko pang kasamahan dahil kapag hindi ko yun ginawa, ay baka mabiktima ang dalawang ito. Magkahalong takot at pangamba ang naramdaman ko ng araw na yon. Sinabi rin ng ginang na hindi niya ako mabibigyan ng pangontra dahil may kasunduan itong nabanggit. At kapag may isa umano sa kanila na lumabag sa kanilang napag-usapan, may mananagot at mananagot umano. Nagpasalamat lamang ako sa kanya sa pagbigay nito ng babala sa akin. Pero ang unang nasa isip ko nang tingnan ko ang matanda at marinig kong magsalita, baliw siya. Hindi ko na ito pinansin nang bumaba na kami ng bangka para hindi na malaman ni Candid na may nakipag-usap sa akin na ibang tao. Ayon din naman kasi sa kanya ay huwag basta-basta makipag-usap sa kahit na sino lang. Muli, maraming tao ang nakatingin sa amin ng mga oras na yon. Ipagsasawalang bahala ko na lamang talaga dapat ang sinabi sa akin ng matanda pero yung tricycle driver na sinasakyan namin o sinakyan namin noon, hindi din nakatiis. At kung ano ang sinabing pagbabala ng matanda, ganun din ang sinabi niya. Pero nang tinitigan ito ni Candid, binawi niya ang kanyang sinabi, Sir Seth. Magpaganon pa man ay tumingin ito sa akin na tila ba nagsasabing maniwala ka sa sinasabi ko. Pero tiningnan ko lamang siya na may ibig din akong sabihin. Hindi ko lang mabitawan kung anong gusto kong sabihin nun. Sina Regina at Edmond kasi ay may sariling mundo. Wala silang pakialam sa paligid na para bang lunod silang dalawa sa kung anuman ang pinag-uusapan nila. Nang makarating kami sa bahay nila Candid, tuwang-tuwa ang mga magulang niya. Alam mo yung sobrang welcoming nila sa mga kung sino mga bisita. Yung minsan lang silang makakita ng dayo. Ganon. Lalong-lalo na kapag tumitingin sila kay Regina. Titig na titig sila sa dalaga. Pero pagdating sa akin, Sir Seth, hindi ko maintindihan o hindi ko mabasa ang sinasaad ng reaksyon ng mga ito. Alam mo yung hindi nila ako ramdam. Doon na. Si Candid ay nag-iba ang pakikitungo. Ganun pa man ay sinabi nito na sa silid niya ako matutulog nun. Dahil ang kabilang silid ay para kina Regina at Edmond. Mag-asawa umano mga ito kaya kailangan nila ng pribadong silid. Wala naman akong nakitang mali sa suhestyon na yun ni Candid pero pinagdiinan ko naman dito na ngayon lang naman kaming tatlo magkakasama sa iisang silid nun. Tsaka may papag naman. Sa papag na sila, ako na lang sa sahig nun. Mabuti na lang at sumang-ayon si Edmond sa suhestyon ko kaya wala nang nagawa pa si Candid. Pero nagbitaw ito ng mga katagang, sige lang, ngayon lang naman yan eh. Alam ko may ibig sabihin yon. Hindi ko lang maintindihan noong mga panahon na yon. Kaya nga tol, ngayon lang naman. Sagot ko. Ngumisi si Candid. Hindi ko na lamang yun pinansin pa. Tuluyan na rin naman itong lumabas. Si Edmond naman ay excited na nakipag-usap sa akin. At ibinalitang 3 buwan na umanong buntis si Regina. Kahapon lamang nila nalaman bago kami bumiyahe paalis ng Manila. Congrats tol. Tanging nasabi ko lamang ng ilang sandali pa ay pumasok sa silid si Candid noon. Tinatawag na raw kami para makakain na ng hapunan. 6:00 na rin kasi yun ng gabi. Pagdating namin sa pag ay napakaraming pagkain na nasa mesa. Animoy hindi sila naghihirap nun. Taliwas sa itsura ng kanilang kubo. Tila ba napakaluma na kasi ito at nangangailangan ng makumpuni.
Sa hindi malamang dahilan, tila ba nakikita ko yung totoong itsura ng mga pagkain na nasa lamesa. Ang paniniwala sa lugar namin ay kapag ang isang tao nakakakita ng totoong anyo ng isang bagay, maaari niyang hawakan ng bunbunan ng isang tao na walang kakayahang makita ang mga bagay na nakikita lamang ng ikatlong mata. Kung kaya't kunwari ako na natumba at sinigurado kong mahawakan ng bunbunan ni Edmond. Hindi naman ako nabigo sa naisip kong paraan. At sa gulat nito ay natapik niya ang kamay ni Regina na noon ay sumasandok na ng isang bulok na karne. Mabuti na lamang at mabilis ang memorya nitong si Edmond. Kagad nitong sinabi na wag muna kumain ng karne dahil kakarating lang namin. Baka hindi kami matunawan at sumakit ang tiyan namin noon. Dahil doon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng nanay ni Candido. Pero saglit lang yon. Maya-maya ay ngumisi na ito na tila ba nagsasabing, ayos lang yon. At dahil sa halos walang mapag-usapan habang nasa hapagkainan, kaya nagtanong na ako kung kailan ang kanilang salo-salo. Sumagot naman ang nanay nito na Huwebes ng gabi. Magsisimula ang fiesta hanggang Biyernes ng gabi. At sinabi rin ito na 3 pa lamang sa kanilang kakarnihin ang dumating noon. Bukas pa darating yung iba na dadalhin naman ng mga pamangkin ko. Wika nila. Napamura na talaga ako sa isipan ko. At iniisip ko na kami ang balak karnihin ng mga yon. Pero hindi ko naman ito isinatinig. Nang matapos na kaming maghapunan ay nagboluntaryo na kaming maghugas ng pinagkainan. Pero hindi pumayag ang ina ni Candide. Nagsipasok na lamang kami sa silid at doon ay dali-dali kong hinanap ang aking maliit na kwaderno na siyang nililistan ko ng mga pinapadala kong sapatos na binibenta ng mga magulang ko sa lugar namin noon. Nagsulat ako sa papel ng mga pinag-usapan namin ng alis sa bangka at sinabi ko na rin dito sa dalawa na wag na silang gumawa ng ingay. Kung kaya't kahit naguguluhan, ay tahimik pa rin ang dalawa. Napag-usapan rin namin ang mga pagkain na nasa pagkainan. Kung kaya't ganoon na lamang ang pagpipigil ni Regina na gumawa ng ingay. Mabuti na lamang at tapos na kami sa aming usapan noon. At sa binabalak naming pagtakas kinabukasan, gawa ng bigla na lamang pumasok si Candide sa kwarto. Medyo nilakasan namin ang aming kwentuhan at nagkatawanan pa. Kung kaya't nakangisi naman si Candide na pumasok sa silid at nakipagkwentuhan sa amin. Mukhang napasarap yung kwentuhan natin mga tol ah. Wala naman kami magawa tol kaya kwentuhan muna bago matulog. Iyaya kami nitong mag-inuman sa labas. Pero humindi kami. At ang dahilan namin ay ayaw naming mabigla ang aming katawan sa alkohol. Pagod pa kasi kami sa biyahe noon. Bukas ng gabi tol. Tamang-tama, nakapagpahinga na kami niyan at nakapag-adjust na yung katawan namin sa klima dito sa lugar nyo. Muli naming katwiran kay Candide na siyang nagpatango dito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na itong lalabas na ng silid. Ayon dito ay na-miss niya ang kanyang mga tiyuhin at mga pinsan sa inuman kung kaya't makikipag-inuman na muna siya sa mga ito. Pumayag naman kami at sana ay sasama pa sa kanya sa labas pero ito na mismo ang nagsabi sa amin na wag na. Ibaw man ang ugali ng mga tiyuhin niya at mga pinsan. Baka mapahamak pa umano kami noon. Bago tuluyang lumabas sa may binigay itong langis, sinabihan kami nito na mag-aplas muna noon sa aming mga pulso at sintido para wala umanong masamang kung ano ang makaamoy sa amin. Sinabihan din ito si Regina na mag-aplas na kaagad. Baka kasi hindi na matansya ang mga tao sa labas at hindi na si Regina aabot sa pagsasalo. Magtatanong pa sana si Regina kung ano ang ibig sabihin ni Candide. Pero si Edmond na mismo ang sumaway dito. At sinabihan itong sundin na lamang niya ang pinapagawa ni Candide sa amin. Ginawa na lamang namin yung lahat ng walang tanong-tanong pa.
na siya namang ikinatuwa ni Candid noon. At muli ay lumabas na ito ng silid. Malakas na huntahan naman ang narinig namin sa labas. At dahil ang ibang salita nila ay kapareho sa amin sa kapis kung kaya't ang ilan sa mga ito ay naiintindihan ko noon. At doon ko nakumpirmang aswang nga ang pamilyang aming napuntahan. Kinabukasan ay hindi na kami ni Edmond naglagay ng langis noon. Tanging si Regina na lang. Ginawa niya yun para maitago ang amoy ng kanyang ipinagbubuntis. Nagpaalam kami kay Candid na maglalaba lamang at maliligo sa ilog. Pumayag naman ito. Humingi pa ako sa kanya ng maliit na sako na lalagyan ko ng mga madumi naming damit. Ang hindi nito alam ay sinasalansan kong mabuti ang bag namin sa sako. Pagkatapos ay nilagay ko sa ibaba ang madumi kong damit noon. Kasama ng damit ni Edmond. Kung gaano ka-strikta ang paningin ng nanay ni Candid sa akin ay ganun naman kalambing ngunit matalas sa mga mata nitong nakatitig kay Regina. Tila ba nakikita pa rin ito ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Dinala kami ni Candid sa ilog. Ayon dito ay palipasin muna namin ang 1 oras bago kami maglabas sa ilog noon. Dahil sa mga oras na yon, ay halos pang tubig dagat ang tubig ng ilog at hindi ito maganda na maligo at maglaban ng damit. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Candid. Nagpaalam ito at iniwan kami kasama ang 3 kabataan na noon ay tila ba sabik na sa pagdating ng gabi. Pinag-uusapan kasi ng mga ito ang magiging hapunan nila mamayang gabi noon. Ayon pa sa isa ay marami ang dala ng pinsan niyang kakarnihin. Yung kay Candid 3 lang. Sa pinsan nito ay 5. Nagmalaki pa ito na sa paglaki niya ay gagayahin niyang pinsan niya. Magaling makisama kaya marami ang naiulam nila. Nagkunwari lang naman akong hindi ko naintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Tinawag ko pa ang isang bata at tinanong kung bakit maalat ang tubig noon. Normal lamang umano yun gawa ng malapit lamang sila sa dagat. Tinanong ko itong muli kung nasaan ang dagat at tinuro naman ito at sinabihan akong bawal kaming pumunta doon. Tumangulang naman ako at nakipagkwentuhan dito. Pero para bang nayayamot ito habang sumasagot sa akin kung kaya't hindi ko na pinilit pang makipag-usap pa. Maya-maya ay may lumapit sa aming sakay ng bangka. 3 purong may edad ang kalalakihan. Kung titingnan ay mga nangingisda lamang sila. Pero bigla na lamang nagsitakbo ang 3 kabataan na siyang nagbabantay sa amin sa ilog noon. Nung nakatakbo na ang mga ito ay mabilis kaming sinabihan ng isang matanda na magmadali na at sumakay na sa bangka noon. Dali-dali naman kaming sumakay. Inuna naming sinakay si Regina at kami ni Edmond ang sumunod. Dala ko pa rin ang sako na may lamang mga gamit namin. Nasa 10 metro ang layo namin sa lugar na makita namin sina Candid kasama ang mga tiyuhin nito at pinsan. Nagulat kami nang marinig naming umaalulong ang mga yon kahit magtatanghali pa lamang. Ganyan sila kahayok sa laman. Kahit tanghaling tapat nagsialulungan Nawala na makakain. Mabuti na lamang at nakasabayan niyo sa pagsakay si Milagros kahapon. Siya'y nagbigay ng kaalaman sa amin kahit na kinabi na ito makarating lamang sa lugar namin. Hindi kami sakop ng anumang kasunduan ng barangay na ito. Wika sa amin ng may edad na lalaki. Doon ko nalaman na ang ginang pala na nakausap ko ang tumulong sa amin noon. Hindi ko alam kung bakit napatulo ang luha ko ng mga oras na yon. Nagpapasalamat ako kay Aling Milagros dahil sa kanyang ginawa. Dinala kami ng Ginoo sa kanyang kubo. Napapalibutan niyo ng mga pangontra. Sinabi nito na kilala niya ang aking abuelo. Magkakasama sila palagi sa pangangalap ng mga sangkap na ginagamit nila sa panggagamot. At mamayang gabi ay magsisimula silang maglayag papuntang Kapis. Mangangalap sila ng sangkap sa isang bundok na kung tawagin ay Panginraon, sa bayan ng Dumalag.
Dahil sa sinabi na yun ng Ginoo ay mabilis akong nagsabi dito na sasama kami ng aking mga kaibigan. At doon na kami dadaan sa Capiz pabalik ng Manila. Nang sa ganoon ay mahingian ko ng pangontrang dalawa kong kaibigan sa aking lolo Erning. Pumayag naman ang Ginoo sa sinabi ko. At siya na rin mismo ang nagbigay na rin sa amin ng pangontra ng araw na yon. Sinabi nitong nakakasigurado siyang mamayang gabi sasalakay ang mga nilalang. Pinabalak nilang bukas na lamang sila aalis papuntang Capiz kapag hindi nila kami kaagad na nailigtas noon. Pero mabuti na lamang at nasa ilog kami ng mga oras na yon. Kung kaya't hindi sila naglaan ng maraming oras sa pagliligtas sa amin. Kaya magagawa nilang bumiyahe ngayong gabi at napagkasunduan naming tatlo na sumama sa kanila. Pinagpahinga kami ni Manong Antonio ng araw na yon. Pero bago pa man kami matulog ay pinaluto niya sa akin ng mais na siya namang nilaga ko. At doon lamang kami nakakain ng maayos noon na hindi natatakot at hindi nagmamatiyag. Pagkatapos magluto ay kaagad naman kaming kumain na tatlo. Para kaming nagutuman ng ilang araw sa klase ng pagkain namin. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat namin kay Manong Antonio at sa mga kasama niya. Pagkatapos kumain ay kaagad na kaming nagpahinga. Nagising kami alas 4 na ng hapon. Nakapaglaga na si Manong Antonio ng kamote na siyang inulam namin sa kanin bago pa man kami umalis. Nagbaon rin kami ng kanin at nilagang kamote. Meron ding inihaw na isda si Manong Antonio at ang iba pang kasama nito. Pagkatapos kumain ay naglinis lamang kami ng katawan at nagpalit ng damit. Bago pa man mag-alas 6 ng gabi, ay kasalukuyan na kaming naglalayag papuntang bayan ng Roxas noon. Kulang-kulang 4 na oras pagdating namin sa Roxas. Naroroon ang tricycle na susundo kina Manong Antonio. Kasama ng driver ang aking abuelo. Kaya ganoon na lamang ang gulat nito nang makita ko nitong bumaba sa bangka at lumapit sa kanya. Dali-dali akong lumapit at nagmano sabay yakap sa kanya noon. Halos hindi naman ito makapagsalita sa sobrang gulat niya. Ipinakilala ko sa kanila sina Regina at Edmond. Ikinuwento naman ni Manong Antonio kung paano kami nito nakasama at kung paano kami nito iniligtas sa lugar ng mga aswang. Nang marinig naman yun ni Lolo, ay kaagad naman itong nagtanong kung sino ang kasamahan namin na yun sa trabaho at ano ang lahi nito. Sinabi ko naman ang pangalan na ipinakilala nito sa amin. Pero ngayon ay napapaisip ako kung yun nga ba talaga ang totoo niyang pangalan. Nang walang ano-ano ay may dumaong na bangka nun. Sakay nito sina Candid, ang ama nito at ang tatlo nitong tiyuhin. Dahil doon ay inutusan ni Lolo ang driver ng tricycle na pasakayin na muna kami doon. Pero wag muna kaming aalis. Pinasakay lang kami sa tricycle dahil ang tricycle na yun ay may basbas ni Oyong Erning. Hindi umano ito basta-basta malalapitan ng mga kampon ng kadiliman. At dahil gabi na nang dumating kami, kaya wala ng tao sa daungan ng bangka nun. Pero malakas ang loob ng mga nilalang na sumugod mismo sa lugar namin. Iniisip kasi ng mga ito na mahal na araw, na ibig sabihin na ay mas malakas sila dahil kinukonsiderang patay ang Panginoon. Kaya malaki ang pag-asa nilang manalo sa hidwaan. Hindi nila naisip na aktibo din naman ang mga albularyo. Galit na galit si Candid na dinuro ako at nagsabing, "Traidor, dapat pinatay na kita nung nasa baryo pa lang tayo. Sinira mo ang lahat ng plano ko. Hindi ko naisip na maiisan mo ako noon." Nanlilisik ang mga mata na tila ba nawawala na sa sarili. "Ikaw ang traidor, Candid. Mapagpanggap. Tama si Naldo ng sinabi tungkol sa'yo." Humalakak ang nilalang. Sinabi nito na siya ang pumatay kay Naldo at sa asawa niya. At kaming tatlo ay espesyal sana dahil pagsasaluhan nila kami ng kanyang pamilya. Lalo na umano si Regina.
na nagdadala ng sariwa na pinaka-espesyal sa araw ng selebrasyon. Pero sinira ko man ang lahat ng yon nang tinakas ko yung dalawa. Dahil sa sinabi nito ay hindi na pinatagal pa ni Uyong Erning ang nilalang. Kaagad niya itong binato ng buhay na salita at ipinako. Ganun din ang ginawa nila Manong Antonio sa iba pang kasama nun. Nagawa pang humiyaw ng tatay ni Candid na naging sanhi para magsialulungan ng mga aso sa kapaligiran. Pero saglit lamang yon dahil kaagad din namang napigilan yun ni Uyong Erning. Binusalan niya ang bibig nito gamit ang buhay na salita, kung kaya't hindi na ito nakapagsalita pa. At ang mas malala ay tila ba siya ang binalikan ng mga katagang sana ay bibitawan niya para mahuli si Uyong, na siyang naging sanhi para masawi si Candid nun, kasama ng kanyang mga kasamahan. Hindi man lang nagawang manlaban ng mga ito. Parang nag-iensayo lamang ang mga manggagamot sa pag-usal ng mga buhay na kataga, na siyang labis na nagpahina at nagpatay sa mga nilalang na yon. Sa halip na isakay sa bangka para iuwi ang mga ito sa kanilang lugar, dinala nila ang bangkay sa may kakahuyan na bahagi ng dalampasigan. Doon nila ito sinigaan hanggang sa matupok ang mga ito. Kinuha nila ang mga abong parte ng nilalang. Ipinasok yun na gagamitin sa panggagamot, na siyang hindi naman nalaman ng mga tao sa lugar dahil sa binalot ito ni Uyong Erning ng sabulag. Nakauwi kami sa bahay ng maayos. Tinanong ako nito kung ano ang nangyari pero si Uyong Erning na ang nagpaliwanag na siyang mabilis naman itong naintindihan. Pagkatapos ng mahal na araw ay bumalik kaming tatlo sa Marikina. Nagtanong ang amo namin tungkol kay Candid. Sinagot ko na lamang ito ng nag-asawa na si Candid at hindi na daw babalik ng Manila. Gusto magbigay oras para sa pamilya niya. Naintindihan naman yun ng amo ko kung kaya't hindi na ito nagtanong pang muli. Naging maayos ang aming pagtatrabaho hanggang sa nakapanganak na at dahil sa kailangan na nila ng pribadong buhay, kumuha na sina Edmond at Regina ng bahay kung saan magiging tahanan nilang mag-anak noon.